Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Sabi dito, "The Congress and our country are the lesser for the loss." Pumanaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop nitong Sabado ng gabi, December 20, pagkumpirma ng kanyang kaibigan, si National Unity Party President at Deputy Speaker Ronaldo Puno. Ito ang announcement he had his successful kidney transplant last November 28. He was recovering well and he was up and about. We were excited for his imminent return to us. Then he had a heart attack last night, ayon kay Puno. Our hearts are broken. He was a friend for more than 25 years and a devoted, courageous, honest, honest public servant, dagdag pa niya. Nakilala niya ang mambabatas matapos niyang questionin ang kredibilidad ng isang Mary Grace Piatos na nakapirma umano sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Dinawit na naman ang confidential funds. So, rest in peace, Representative Romeo Acop. Okay. Tinignan ko ang reaksyon ng taong bayan. People who reacted. Makikita mo man dito yung nalungkot, umiiyak, galit, laugh emoji. Yung laugh emoji, either... tignan natin ilan ba ang nag-laugh emoji. Okay. No. 11,000 people nag-react. 8,000 ang tumatawa. 2,000 lang ang nag-like, 1,000 ang umiiyak. So anong ibig sabihin nito? Majority, more than 80% sa tao natutuwa, tumatawa, maligaya sa pagkamatay ni Congressman Acop. Anong ibig sabihin nun? Grabe. 11,000 nag-react. 8,000 tinatawanan lang. Baliwala. Bigeta. Basa tayo sa mga comments. Yan. Kabusor. Cara David, unti-unti natutupad wismo. Tabay tawa. Wilson Valdez, nako, Cara David, nadagdagan na naman yung wismo. Tabay tawa. Boss J, kabahan ka na, abante, sabay tawa. Ano ba ito? NGL, Embrandt, breaking news, the Congress lost a crocodile, sabay tawa. Joseph Ryan Chua, someone wrote his name in his little black notebook. Ano kaya yun? Daklan James, ang gaba dili magsaba, sabay tawa. Benedict Cabalitasan, person of interest, Cara David, iba ka mag-wish, madam. Yun, tumatawa. Jowen C. Doton, 3-0 ka na, Miss Cara David. Okay, kanina, may nabasa akong post ni, Kipicho. Sandali lang, tignan ko Ito, post ni Kipicho. Tungkol din sa pagkamatay ni Congressman Acop. Hindi madala sa hukay ang perang galing masama. Pero yung pamilya nyo, kita nila laugh react sa death announcement nyo. Okay, so, ito binabantayan din ni Kipicho yung mga laugh emoji. Hindi lang yung News 5 na yun, ang dami kong nakitang mga mainstream media nag-post tungkol sa pagkamatay ni Congressman Acop. Mas marami yung laugh emoji. Ano kayang pakiramdam ng pamilya pag makita nila na tinatawanan yung pagkamatay ng kanilang kapamilya? Itong post ni Kipicho na ito, so
Ano bang silbi ng karangyaan, kasikatan, pera, whatsoever? Pag namatay tayo, wala tayong madadala sa hukay. Ang meaning nga ng death na natutunan ko is DEATH, acronym, meaning departing eternally, abandoning all to heaven or hell. Yun po ang meaning ng death. Wala tayong madadala ni Kusing. Kaya sayang lang yung mga nag-iipon ng pera dyan o nagkakamit ng mga mansion, luxury cars. O tignan nyo si Sara Diskaya, silang mag-asawa. O ito lang, bago may eleksyon, ipinakita yung luxury cars, mansion. O ano ngayon? O yun na, nakakulong na silang mag-asawa. Dami pang ano. So, may deserve as a lesson to all of us, habang buhay pa tayo, gumawa tayo ng mabuti, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Para pagpanaw natin, hindi tayo pagtatawanan ng ating kapitbahay, masabi nga, merisi gaba. So ito, halos 80% ang natutuwa, tinatawanan ang pagkamatay na isang kongresista. Sabi nila, it's a great loss sa kanila. But sa taong bayan, iba ang dating. So to me, congressman ako, as a general, as a premier, wala akong problema. He was a good soldier. Ito lang pagiging kongresista niya, nung binira-bira nila, pinahiya, BP Sara, Tatay Digong sa Quadcom, sa Tricom, sa mga wala na. Sorry na lang. Bigyan natin ng reaction opinion itong post sa Threads, reaction, pahayag ito ni Senator Alan Peter Cayetano sa pahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya na kahit patay na daw si Yusek Cabral, hindi nila tatantanan, hahabulin pa rin daw, hindi daw yung kamatayan daw hindi mag-absuelto sa kanya. Grabe, no? Patay na ngayon tao. O ito, sabing birada ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya, kasuhan nyo ngayon, patay na. Nung buhay, parang di nyo nakikita. Di ba? Wala. Hanggang resign lang. Ang daming nag-resign. I think naunang nag-resign si Bunuan, Secretary Bunuan. Nag-resign. Wala lang. Hindi din pinapansin. Sumunod itong Cabral. Resign. Wala lang. Sino pang mga nag-resign? Pangandaman. Bersamin. 2 Bersamin. Resign. Jojo Cadiz. Mga kahit nga si Saldico. Nag-resign. Wala rin. Pinabayan lang. Kung hindi pa nag-whistleblower si Saldico, hindi nila kakasuhan. Ito ngayon, patay na. Yusek Cabral, ngayon pa nila kakasuhan. Di ba? Ang kanila talaga nakakaduda. Kakasuhan nyo, ngayong patay na. Nung buhay, parang di nyo nakikita. Sige. Let's say, i-post ninyo yan. Kung sakali makakita ng probable cause, sino ang iwawarrant arrest nyo? Yung patay. Alam mo naman na yung pamilya. Yung patay. Ise-serve nyo sa sementeryo yung warrant of arrest. Ano ba? Paano haharap sa korte yan at susumpa na magsasabi ng katotohanan at parang katotohanan lang? Paano siya dedepensa sa sarili niya? Sige nga, DOJ at Mr. Junvic Rimulya, yan lang ang tanong ko. At kung makokonvict, ikukulong nyo sa bilibid yung ataol? Grabe naman ito. Real talk talaga si Senator Alan Peter Cayetano. But yes, talaga.
Bakit ngayon lang sila kumilos, gumalaw? Parehas lang talaga kay ex-congressman Saldico. Noong una, deadma sila sa panawagan na i-cancel nyo na ang passport. Salamat kay Congressman Toby Chanco. Sila yung nananawagan, i-cancel. Chanco, ito yung mga maalala ko lang na nananawagan na i-cancel ang passport. Toby Chanco, ex-Senator Franklin Drilon, ex-Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito yung mga prominent. Marami pang nananawagan na i-cancel ang passport. Vibe Coding 101 Part 3. Stop typing your prompts. Seriously, you're prompting cursor over 100 times. Kaya lang, wala, deadma ang Marcos Jr. administration. Hindi daw pwedeng i-cancel ang passport. Dahil kailangan sundin ang due process. Mismo ang Pangulo, nung tinanong siya ng media, no, we cannot cancel the passport. No. Kaya lang, nung nagsalita na, si Saldico, ang bilis. Ngayon, cancel ang passport, may warrant of arrest. Kaya lang, tinatawanan sila ni Saldico dahil nakapagtago na. O at least, buhay si Saldico. Ito, si Jose Cabral. Ngayon lang sila, no? According to Congressman Leandro Libeste, gusto pala niyang mag-whistleblower of state witness. Kaya lang, bakit hindi natuloy? Diba sayang? Dahil ang daming nalalaman itong si Jose Cabral, gusto niyang magsalita, kaya lang, wala lang. O ngayon, natataranta sila, gustong kunin yung cellphone, yung laptop ata parang nawawala. Kaya lang sabi ni Congressman Libeste, nandun sa laptop o computer, yung mga files, nandun yung listahan ng mga proponents, mga mambabatas, proponents sa mga insertions sa DPWH. Diyan sila ngayon kinakabahan kung lalabas. Kasi sabi ni Congressman Libeste, pag lumabas yon, tapos na ang investigasyon. Malalaman na ng buong bayan sino yung mga king and queen, princess, mga duke, mga... So, sige, kasuhan nyo. Nakakalungkot na ang mga pangyayari sa gobyernong ito. Akala natin, ako, personal ko, akala ko nung magsabi ang Pangulo na mahiya naman kayo, sabi niya sa sona niya. Sabi ko, wow, parang ito na, totohanan na ito. May pag-asa pa. Kaya lang, nung mabuo yung ICI, tapos isa-isang nagre-resign yung mga na-appoint, Magkalong, tapos ito si Commissioner Dave Singson, may balibalita, pati si General Azurin, tapos wala pang pundo. Ako, lumabas na yung kapalpakan ng ICI. Wala na. Nakita ko na. Palabas lang talaga, pang cover up, pang propaganda lang itong ICI. Kaya wala na akong aasahan sa investigasyon ng flood control. Kaya sabi ng isang political analyst, si Mr. Franco Mabanta, Marcos ship isn't just sinking, it's already at the bottom of the ocean. We're just waiting for a political tsunami to emerge by 2028 para magkaroon ng tunay na pagbabago. Salamat mga kaibigan sa inyo.